At sa iba pang mga balita, mga ipinuslit na sasakyan na sabat umano ng Bureau of Customs sa Davao. May ulat si Noel Perfecto. Magandang hapon sa iyo, Noel. Magandang hapon, tama ka diyan. Katatapos lang na magsagsamsam ang pamunuan ng Customs Bureau na si Commissioner Rufy Biazon. Siyempre pa, kasama rin dito ang District Collector ng Port of Davao na si Collector Martiniano Bangkoy. Nakatabi natin ngayon si Collector. Sir, kamusta po yung nangyaring pagsamsampo ng mga ipinupuslit ng mga sasakyan at iba pa? Ito ang project ngayon ni Commissioner Biazon because of what happened in perhaps sa Cagayan. Pinahigpitan niya ang pagbabantay na sa mga different major port of entries buong Pilipinas, ang pagbabantay ng mga entry ng mga foreign mga motor vehicles, no? Now in this particular shipment, which has been alerted and issued a warrant of station detention. This arrived from sometime, I could not remember the exact month, but all these motor vehicles came from the U.S. No? Sir, yung nakapansin-pansin po namin, ito hong misdeclared na mga kontrabando, tama po ba yun? Yung misdeclared naman, referring to the other shipment consisting of glass. No, I think it consists of 20 containers, no? 25 20-footer containers. Just the same, all the shipments also came from the U.S. Now, after filing the entry and processing the entry, our assessment people found out that this was grossly undervalued, and much worse, it was misdeclared. Madalit sabi, Collector, ito ho'y malaking maitutulong sa pangangat mo ng kaban ng bayan, particular sa mga puerto. Pero meron pa hong isang enhancement measure na inyo pong nilagdaan sa pagitan ng ni Commissioner at kayo ng Port of Davao. Tama po ba yun, sir? Tama ka yan, sir. Actually, this is a pilot project which is being initiated by the Port of Davao by creating a container monitoring unit in this port. No? Actually, itong container monitoring unit has been initiated under a Customs Administrative Order way back in 1997 during the time of Commissioner Paraino. Madalit sabi, Collector, mga magkano po ang pwede natin makuha kung sakasakali hong ipatupad na to? Ito lang sa Port of Davao ang iniisip namin. We have issued a demand letter against the different shipping lines consisting of overstaying empty containers consisting of 1,000 more or less empty container vans. So based on the computation by the assessment division, we expect to collect revenues on these imported container vans amounting to more or less 400 million pesos. Okay, yun, napakalaki. Kaya kita nyo, sa pamamagitan lang ng mga bakante at nagamit ng mga container vans, kakalam pa, posible pa makakuha ang Customs Bureau ng mahigit kumulang sa 400 million pesos sa loob po sa pamamagitan po ng 1,000 mga container vans. So maraming salamat kay Collector Martiniano Bangkoy ng Port of Davao. So yun muna ulat mula pa rin dito sa Port of Davao, kasama pa rin si Barry Yumol, Noel Perfecto para sa Telebisyon ng Bayan.